you, Lord. Muli, pinagpala ang araw muli ng bawat isa sa atin. Ang Panginoon, inaanyahan ko ang lahat na makaupo muna. Salamat sa Panginoon at muli tayong magkatipon sama-sama upang gawin natin ito sa kapupuri, kaluluwalhati ng Panginoon. So, 10:47 na. Salamat sa ating kapatid, Brother Billy, kanyang exhortation, na kanyang tilalakay ay tungkol sa pag-ibig. Alam nyo, masabi ng Panginoon, ibigay natin ang ating kaaway. Yun ang pinakamas mahirap. Hindi lang ang ating mga kapatid. So, tutulungan tayo ng Panginoon. Siya mismo tutulong sa atin. Dahil alam natin na mahirap talagang umibig sa kaaway. Diba? Yan nga lagi minsan naisip ko, paano ko iibigin ang kaaway ko? Ang unang kaaway ko, sarili ko. So, iba pa kayang tao. Pero, alam ko, bilang mga tinawag ng Panginoon na tumanggap ng biyaya, magagawa natin yan sa tulong natin, Panginoon. So, hindi ako magpapalaon. Pakita mo ang ating tatalakayin sa araw na ito. Maraming salamat. Ang ating tatalakayin ngayon, katulad ng mga inamit natin kanina, na ang tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Ito yung narinig natin. Na maski ng mga una pa, tungkol sa mga kung paano ang rapture, pagdating ng Panginoon, tayo ba'y handa na? So, inihahanda pa lang ng Panginoon. So, ang mga pagtatalakayan natin, pag-uusapan natin ngayon, the sign of the second coming of Christ. Ang kanyang pangalawang pagbabalik. Alam naman natin na laging narinig natin ito na nababalik ang Panginoon. Marami nakakaalam, nakababatid sa bagay na ito. So, pag-usapan natin ngayon yan. Dahil yung mga iba, lalo na yung iba, nag-iisip na kailan ba darating ang Panginoon? Pinauna ko sa inyo, walang nakakaalam sa araw na pagdating ng Panginoon. Pero, merong makakaalam sa kanyang pagdating. Yan ang titingnan natin ngayon. Ano mo yung atong Hebrew chapter 9, saan bago tayo manalangin. Yan. Sabi dito, so Christ was, Tagalog na lang para ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan. Sa ikaliligtas na mga nagsisipaghintay sa Kanya. So this is talking about the rapture sa Kanyang second coming sa mga naghihintay. So tayo ay naghihintay. Naghihintay tayo. So kailangan ang paghihintay natin ay makikita natin ating sarili na tayo ay handa na. Amen? Amen ba? Manalangin tayo. Yumuko na lamang. Ang manaming Diyos na banal, muli po kami narito, nagpapasalamat kami. At muli kami nagkasama-sama upang magawa namin, Panginoon, ang iyong kalooban na sa ating pagtitipong ito, ikaw ang mapapurihan. Ikaw ang masamba. Kaya, Panginoon, narito po kami, O Diyos, muling isinusuko namin ang aming mga sarili. Minsan pa, kami humingi ng kapatawaran. Patuloy po kami humingi ng kapatawaran sa maraming kamalian nagawa namin sa mga lumipas at hanggang ngayon, Panginoon. Inaamin po namin ang lahat ng aming mga kainang ito na minsan idadako pa rin namin ang aming mga sarili sa mga bagay na hindi ito maayon sa iyong kalooban, sa iyong katwiran, Panginoon. Muli, Ama,
Hinihiling po namin sa araw na ito sa iyo, Panginoon, samahan mo po kami muli. At muli, Panginoon, katagpuin mo po ang bawat isa. Alam namin, Panginoon, na sa bawat pagtitipong ito, ikaw ay nariyan. Dahil kung paano ang sinabi mo, saan man sa 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kaligitnaan. So Lord, gumawa ka para sa amin, Panginoon. Hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Pangunahan mo po kami. Tulungan mo po kami, Ama. Patagpuin mo ang bawat isa. Kaya Ama, muli sa araw nito, aming hiling ang iyong pagpapala ng bawat isa sa amin. Muli, Ama, ang iyong lingkod nasa likod ng pulpitong ito, O Diyos. Huling hiling ko sa iyo po, Panginoon. Pangunahan mo po ako. Ilagay mo po ako sa iyong likuran. Gawin mo lamang po akong daluyan ng mga pagpapala na makakamtan na tatanggapin ng bawat isa. Mga kapatid, tulungan, pwede ba ako humiling ng panalangin sa aking apo kasi merong naramdaman yung kay Noemi. Yes, Lord, hallelujah. Ama namin, Diyos na banal, nilulutong ko po sa oras na ito. Nais po namin, dumudulo po kami sa iyo, Panginoon, sa aking apo si Noemi, na merong nararamdaman ngayon, O Diyos, ikaw ang Diyos na nagpapagaling noon at ngayon. Walang kupas pa, Panginoon, walang pagbabago. Panginoon, kung luluubin mo pong gumaling, yun ay gagaling. Ito po ang aming hiling, Panginoon, na bigyan mo po sana siya ng kagalingan. Naniniwala po kami, O Diyos, na hindi mo kami bibiguin. Maraming mong salamat. Aming inaangkin, Panginoon, ang kagalingan. Aming inaangkin ang katagumpayan. Inaangkin po namin ang lahat ng pagpapalan na tatanggapin namin ngayon sa araw nito. Maraming pong salamat. Ito po ang aming hiling sa mo at dalangin. Tanging sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, and everybody says, Amen. Thank you, Lord. Palakpan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ito ang sinabi sa Hebrew ni San Pablo na sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa kaliligtas ang nagsisipaghintay sa Kanya. So sa ating kalalagayan ngayon, mga kapatid, maski nung una pa man, nung una mga iglesia pang ito na pinaratnan ng salitang ito ni San Pablo, ay merong pagpapahayag ng ganito na nagsisipaghintay. Sila ba'y nakapaghintay? Mga kapatid, lumipas ang panahon sila na wala sa mundo. At tayo na ngayon ang nabubuhay ngayon sa panahong ito. Na si San Pablo ay nagbibigay na ito ng pagpapahayag tungkol sa bagay na pagdating ng Panginoon. At dumating na tayo ngayon sa panahong ito. Wala pa rin walang narapture nung panahon na yon. So, magaganap ito sa huling in the last days. So, mapalad tayo kung tayo ang madadatnan sa pagkakataong ito na hindi makakaranas ng kamatayan physical. Dahil yung mga lumipas na panahon na sila ay naghintay, nakaranas sila ng kamatayan sa physical. So, hindi natupad sa kanila. At pwedeng mangyari ito sa atin. At sana, kung hindi man ako makakasama niyo kasi matanda na ako, sana man lang kayo. Hindi kayo makaranas ng kamatayan physical. Dahil magkakaroon ng body change, pagbabago. Di ba? So, kung usapan natin ito, maikli lang ito, tamang-tama. Maikli lang ang oras. Oras ako talaga. Mag-umpisa tayo sa Acts chapter 1. Acts chapter 1, verse 9 up to 11. Yan. Sa Tagalog mo na lang. Gusto ko puro na ng Tagalog para sabi dito sa Acts chapter 1,
At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya ay tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya ay tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Ito yung ang Panginoong Jesucristo. Nang siya ay mamatay, mapako sa krus, nagkaroon pa ng appearance, nakasama pa niya ang kanyang mga disciple within 40 days. At ito na yung panahon na siya ay bumalik sa langit. Ituloy mo, verse 10 up to 11. At samantalang tinititigan nila ang langit, habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Verse 11, na nagsabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. So, ito yung nang umalis ang Panginoon, bumalik siya sa langit. So, malinaw na siya ay dumaas siya, sa langit siya pumunta. At sabi dito nagpapahayag, ayon sa kasulatan, na siya ay muling babalik. Paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. So, napakahalaga po nito. Minsan ang iba nag-iisip, kailan ba darating ang Panginoon? Siyempre, minsan naboboard na ang iba, o minsan nagkakaroon na ng doubt, bagang pag-aalinlangan. Pero, meron tayo makikita na magpapatunay ayon sa mga kapayagan ng kasulatan na siya'y babalik. In Luke chapter 1, verse 28 and 31, dumako muna tayo nung bago siya umalis. Balikan natin yung nang siya dumating muna. Dumating siya dito sa kapanganakan sa laman. Sabi dito, at pumasok siya sa kinaroonan niya at sinabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasayo. Up to 31. Datapwat siya ay totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. Ito si Mary. Mary ito. Ang kausap niya dito si Arkanghel Gabriel. Verse 31. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpo ko ng biyaya sa Diyos. Tuloy, 31. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. So dito natin makita na yung unang pagdating ng Panginoon. Dumating siya sa kapanganakan ng isang babae na nagngangalang Maria. At bago niya nalaman ang mga bagay na magaganap sa kanyang sarili, ay merong anghel. Merong isang Arkanghel Gabriel na kumausap sa kanya. Bago siya tuluyan na ang Panginoon na ginawa niya ang kanyang ministeryo, ang kanyang layunin,
ay meron munang anghel. At ito'y biglang lumitaw. Mapapansin natin na si Maria ay unexpected sa mga bagay na ito. Unexpected siya. Hindi niya ini-expect na mangyayari ito. So, bigla na lang ibig sabihin, nagulat. May bigla na lang, merong nagpakitang anghel sa kanya. So, kaya yung pagdating ng Panginoong Jesucristo ay merong anghel. Merong sinasabing magpapaalam, magpapabatid. So, anghel ang nakausap niya at hindi siya at siya'y hindi na nagkaroon ng pag-aalinlangan dahil yung nakausap niya ay isang anghel. So, ang pinakikita lamang dito, walang hindi darating na walang announcement. Walang announcement. Kagaya ngayon, pinaalam sa atin, pinababatid sa atin na muling babalik ang Panginoong Jesucristo. Ngunit kailan? Katulad ng kanyang, bago siya ipinanganak, siya ay inihula na. Tingnan natin sa Isaiah chapter 9, verse 6. Gusto ko magsimula dito sa lumang tipan, sa Isaiah chapter 9, verse 6. Bago dumating ang panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay inihula na. Siya ay naka-prophesize na. Sabi dito, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So ito yung hula. Sa 1,000 taon na kalipas, nangyari. Ito yung nagkatotoo. And Isaiah chapter 7, verse 14. Tingnan natin. Mag-umpisa tayo dito para mas malinaw ang ating pagtatalakay. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. So noon pa, nagbibigay na ng palatandaan. Kailangan ang mga palatandaan. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Maalala nyo, yung krus na pinagpakuan ng ating Panginoon Jesucristo, yung mga Romano, linagyan ng pangalan sa ibabaw ng ulunan, Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. So, doon, 1,000 taon bago naganap ang kapanganakan nating Panginoon Jesucristo. So, ibig sabihin, merong pagpapahayag, merong nauuna bago lumitaw o dumating. Bago dumating ang Panginoon, merong pagpapahayag. Ito yung mga ipinahayag, ito mga hinula. So, hindi ibig sabihin na bigla na lamang darating ang Panginoon. Bagamat nababasa natin yan sa kasulatan, na parang siyang tulad ng isang pagnanakaw na darating, pero merong mauunang kapahayagan. Amen ba? Naniniwala ba kayo? Gusto niyo ba yun? Siyempre, gusto niyo yun. Gusto natin yun.
Baka makapaganda tayo. So, gumawa tayo ng quotation kay sa spoken words, paragraph 2 to 7. Yan. Sa 227 muna. Yan. Yan. Basahin natin to. From the first 2,000 years, the antediluvian destruction. Second 2,000 years, the first coming of Christ. Third, sa ikatlong 2,000 taon, the third 2,000 years, the sixth is the second coming of Christ. In the millennium and the end, the seventh-day rest. Ito yung ating propeta na meron ditong kinakount, binibilang siya na first 2,000 years. Yun yung antediluvian. Tingnan nga natin ito. Ano mo nga sa Google yung antediluvian para makita ng ating mga kapatid. Magkakalculate tayo. Ayan. Naku, may mata ko yata. Hindi ko yata mababasa. Iigit na mo nga. Hindi ko na... Para maintindihan natin ano ba ibig sabihin ng antediluvian. Ayan. Teka. Antediluvian. That's... Ako, hindi pa. Antediluvian. Pati ako, hindi ko na makuha. Tumigil na itong ano ko ah. Ayan. Antediluvian. Pakilaki mo para... Yeah. Antediluvian. Yung meaning, yung meaning, ano ba yung pinaka-meaning niya? Iisayin na lang natin para makuha natin. That's right. Basahin ko nga ang naisulat ko dito, na-notes ko dito. Sundan mo na lang, susundan. Antediluvian means before the flood. Yung flood, panahon ni Noe. It refers to the entire period before the flood recorded in Genesis chapter 6 and 8. The saints who lived before Noah's time are called antediluvian. Ayan. Ayan. Antediluvian means, ibig sabihin, before the flood, bago dumating ang baha ng panahon ni Noah. The entire period before the flood recorded in Genesis 6:8. The saints who lived before Noah's time are called antediluvian patriarchs. Ito yung mga tao ng una, ng panahon na nabubuhay ng unang panahon. There are those such as Adam, Seth, Enos, Kinan, Enos, and Methuselah. Ang Methuselah na binabanggit dito, ito yung nanay ni Noah. Tatay pala. Para kasing babae, Methuselah. Pero tatay pala yan, sorry. Hindi pala nabanggit yung pangalan ng asawa ni. Okay. So, ito yung sinasabi dito ng propeta. The first 2,000 years nangyari. Naganap muna yon. Yung sabi niya sabi dito sa second 2,000 years, the first coming of Christ. Yung pagdating naman ng Panginoon. Dumating ang Panginoon, lumipas na yung unang 2,000 taon. Kaya, the third, yung the first coming of Christ,
nakadako siya bago magtapos naman yung 2,000 taon na sumunod. So, magbibilang na ngayon ng 4,000 years. Nakukuha niyo mga kapatid? Yung nakakaintindi nga, tabas ang kamay. Kakaunti ito, hindi nakakaintindi. Intindihin niyo na lang. Ibig sabihin, meron panahong lumipas. Yung unang 2,000 taon, panahon ni Noah. Matapos yung si Noah, at nag-exist yung panahon ni Noah, dumating naman yung panahon nang dumating na ang pagdating ng ating Panginoon. Yan. 2,000 taon. The second 2,000 years. Doon na dumating ang Panginoon. Dumating na doon. Ibig sabihin, ipinanganak na siya. Na bumibilang na ng 4,000 years. Sabi dito. The third 2,000 years, pumunta tayo ngayon sa ikatlong 2,000. Kasi ang bilang dito ng propeta, 2,000 eh. So, 2,000 years na. Bali, bibilangin natin, ika-6 na. 6,000 na. 6,000 years. 6,000 years na. Pero, nakapaloob tayo ngayon dito sa ikatlong 2,000 years. Ako nyo mga kapatid, nakapaloob tayo ngayon, nabubuhay tayo ngayon sa panahon ito, sa ika-3,000 taon. Nakuha nyo mga kapatid? Yeah, okay, nakuha nyo. Salamat. Sabi, 6 is the second coming of Christ. And the millennium, and the end, the 7-day rest. Doon mo muna sa spoken words. Hindi ba na nabasa nila? Yan. 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 The first coming of Christ, the third 2,000 years. The 6 is the second coming of Christ. So, sinasabi ng propeta na darating ang Panginoon sa ating panahon. Hindi ba kayo nagagalak niyan? Maganda lang tayo mga kapatid. Is the second coming of Christ and the millennium and the 7-day of rest. Ang ibig sabihin, pagdating ng ating Panginoon Kristo, mag-rapture. Tapos, ang kasunod nito, millennium. Yung 1,000 years na pag-ahari niya, na mga kasama niya, tayo. Palakpasan natin ng Panginoon. Kasi tayo kasama ng mga Panginoon yan. Di ba? So, ito yung pagpapahayag ng ating propeta. Magbilang ulit tayo. Paragraph 2 to 6. Umatras tayo. Yan. There you are, stars, those seven ministers through 7 church ages, which consist of 2,000 years. Pakilagay mo nga, Sister yung picture ng 7 church ages, may mga star, tapos yung mga minister na nakalagay. Yan, lakihan mo lang para makakita nila. Ayan. Pwede pang laki-lakihan? Kundi pa. Yan, that's right. Yan. Ito yung libro na una kong na-encounter, na pag-aralan. Ito yung libro ni Brother Branham. Ito yung sinasabi niya na there you are, stars those 7 ministers through church ages which consist of 2,000 years.
Lagay mo doon pakikita natin. Ayan. Yan ang 7 church ages na doon nagsimula doon sa kay San Pablo. Church of Ephesus, 56 AD. Yan. Ay 53 AD to 170 AD. Kasi ang panahong ito, wala na ang ating Panginoon Jesucristo. Nangaral ang ating Panginoon Jesucristo na buhay siya nung ipanganak siya, doon nagsimula yung 1 AD. Kasi nasa yung ang panahon natin ito. Sa Latin ng salita, Anno Domini. Kasi ang nag-introduce nag-institute ng mga yung Catholic. Maski yung kalendaryo natin, Gregorian calendar, ang nag-institute niyan yung Papa. Huwag natin mag-usapan na malayo, malapit ng oras ko, pati ang dali na. Oh. Jesus Christ, hindi na matatapos to. Ibig sabihin, noong 53 AD, nang utusan ng Panginoong Jesucristo, si San Pablo, na siya ang magdala ng mga aral sa mga hintil. Alahan niyo tayo, mga hintil tayo. Tayo ay mga hintil na nabubuhay sa panahon ito. At noong sa panahon ni San Pablo, nung siya ay nabubuhay, siya ang inutusang mangaral. So, ang record dito, 53 AD. Hanggang sa dumating, natapos siya, 170 AD. Dali na lang natin ang pagbibilang. Ibig sabihin, hanggang sa dumating sa panahon ni Martin Luther, hanggang kay Wesley, umabot na ng 1906. Ako, pinanganak ako, 1956. Nakukuha niyo? Ika-anim yun, ika-anim. Kay John Wesley, yung founder ng Methodist Church. So, ibig sabihin, ika-anim, pitong iglesia. O yan pala, laki na. Tayo ngayon nabubuhay sa Laodicean Church Age. Nasa ikapitong iglesia na tayo. Sino ba ang sinasabi ditong mga ministers? Una, si Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, at Laodicea. Ngayon, mayroon tayong propeta. Si Martin Luther. Kung bibilangin ng gusto ito, ikakampit niyo yan, nagkukonsist na yan ng 2,000 years. Nakuha niyo mga kapatid? Ngayon, nasa Laodicean Church Age tayo. Kung magbibilang kayo, bibilangin niyo yon. Sabi ng propeta, magda2,000 taon na. Pasimula, doon sa panahon ng dumating ang Panginoong Jesucristo hanggang sa atin ngayon, kung magbabasehan natin ang kalendaryo, megit na nga, 2026 na. Pero, bakit hindi pa dumarating sa bilang natin? Kasi maaaring baka hindi tama ang kalendaryong ginagamit natin o hindi tama ang kalendaryong sinusundan natin. Kasi maraming kalendaryo sa mundo. Merong Hebrew calendar, may Chinese calendar, may Iranian calendar. So, maraming kalendaryo. Merong kalendaryo din ng Diyos. So, hindi tayo magre-rely ngayon sa sarili nating kalendaryo. Saka hindi naman natin sarili yan eh. Ang kalendaryo na yan, ang nag-introduce na nung panahon ng Roman, nung si Pope Gregory XIII. Nung natapos na yung Julian calendar, kasi yung Roman Empire, yung mga Romano, merong kalendaryo nung panahon ng 15th century ni Julius Caesar.
Nang mamayagpag naman ang Katolisismo, yung meron ng Papa, yung Papa naman ang naggumawa ng kalendaryo. Ito ang sinasabing Gregorian calendar. Ito yung ginagamit natin ngayon. Sa loob ng isang taon, 365 days. Pero bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? So, walang eksaktong na makikita nating kalendaryo. Maaring ang Hebrew calendar, mas may accurate na pagbibilang, maaring ganun. So, ang Gregorian calendar nating sinusundan, ibig sabihin, hindi ito maangkop, hindi ito tumatama. Kasi 2026 na ngayon, hindi pa dumarating ang Panginoon. Diba? So, marami pa tayong gagawin. Ano magagawin natin? Paghahanda. Maaring naantala lang ang Panginoon. Dahil sa kung ano pang kadahilanan ng Panginoon. Amen ba, mga kapatid? So, ilang libong taon na tayo ngayon? 6,000 years. 6,000 years na tayo. Ang sabi ng propeta, darating ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon. So, nasa panahon pala tayo, sa ating kinabubuhayan, ang pagdating ng Panginoon. So, dapat pala mas higit nating magawa ang paghahanda sa atin. Paghahanda. Sabi dito, so nasa panahon na pala tayo. Lagay mo sa sunod natin ang 1 Thessalonians chapter 4. So, nakuha niyo mga kapatid, nasa ika-6 na libong taon na tayo. Pero hindi natin mai-eksakto yon. Kasi hindi natin alam kung bakit hindi pa dumarating ang Panginoon. So, ibig sabihin, ang kalendaryo hindi tumutugma sa tamang pagdating ng Panginoon. Pero hindi ito nagkakalayo, alam ko. Sabi dito sa 1 Thessalonians, chapter 4, basahin natin. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid. Tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. So tayo, may pag-asa tayo. Hindi katulad ng iba. Na wala silang hinihintay, walang ginagawang paghahanda. Tayo nga minsan, nagkakaroon pa ng pag-aalinlangan. Diba? Naging busy tayo sa mga trabaho. Nawawala tayo sa focus. Diba? Na dapat nga, nagpupuyat tayo, be watchful, more on prayer, naglilingkod tayo sa Panginoon, nagtamad pa tayo. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Ito yung ginamit na salita ni San Pablo tungkol sa mga unang taong mga namatay na. Ginamit ng salita dito, natutulog. Upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Tayo, ang laki ng pag-asa natin, mga kapatid. Dahil ito, nagpapahayag sa atin ngayon ang tungkol sa bagay na ito. Tuloy. Up to 18 tayo. Sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog, yung mga namatay na noon, na nauna sa atin, na sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, nangatutulog kay Jesus, ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ito pala yung pangako. Kahit pala yung mga nauna
nawala na sa mundo, yung ma- makakasama ng Diyos, makasama na ng Panginoon. Tuloy, 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon. Ito ang pahayag ni San Pablo, na tayo nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. So, ibig sabihin, merong mga darat na ng Panginoon na hindi makakaranas ng kamatayan physically. Sana makasama ako ron. Sana dumating ng Panginoon. Verse 16. Tuloy mo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. May tinig ng arkanghel at may pangakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Yan mo lang muna. Yan mo lang muna. Ayan, ulitin natin. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Ano to? Ano bang sigaw to? Maninigaw ba to? May galit ba to? Bakit naninigaw ito? Eh, sigaw ito ng may isang sigaw ng arkanghel. Ano ba ang sigaw? Katulad ni John the Baptist na sinasabi ng kasulatan, siya ang sigaw na mula sa ilang. Yun ay ang pangangaral. Yun ay ang pagpapahayag. Ang ibig sabihin ng sigaw in biblical. Isang sigaw may tinig ng arkanghel. Sino bang arkanghel? O base, Gabriel. Yung nakausap ni Mary. Na bago magbuntis si Mary, na hindi niya naman ine-expect na merong darating na merong kakausap sa kanyang anghel na kung ano ang magaganap sa kanyang buhay, ay nagpahayag ang anghel na ikaw ay tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Na ikaw ay magbubuntis sa kabila ng iyong kalalagay. Birhin pa si Mary, di ba? Birhin pa si Mary. Pero nagbuntis siya sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya, hindi siya nagtaka, hindi siya nagulat, tinanggap niya ito ayon sa kapahayagan, ayon sa sigaw, ayon sa salita ng anghel. Nakukuha niyo ang punto ko? Yung first coming ng Panginoon, yung kapanganakan sa laman bilang si Isos na naging nanay niya si Mary at naging ama niya si Jose. Nakukuha niyo ang punto ko? So yung first coming niya, yung unang pagdating ng Panginoon Jesucristo, ulitin ko para mas madali niyo matandaan, merong anghel, merong pagpapahayag. And there is a cry. Kung sa English. Kung sa Tagalog, may sigaw. Dahil ang ibig sabihin ng sigaw ay yung pagpapahayag, pagsasalita, pagsasabi, pagpapaunawa, pagbabalita. Sino ang nagbalita? Anghel. Yung first coming, mayroong anghel. Mayroong nagsabi. Nagpaunawa kay Mary. Kaya si Mary hindi nagtaka. Siyempre nga naman, kung walang nagsabi sa kanya na walang nagpaunawa, bigla na lamang magbubuntis si Mary. Uy, paano to? Bakit ako nagbuntis? Wala naman nangyari sa akin. Wala naman akong asawa. Isa akong birhen, hindi pa naman ako nahihipo. Ba't ako magbubuntis? Diba? Pero hindi siya nagtaka. Dahil yun ay pagpinaunawa sa kanya ng anghel, nasa ay magbubuntis, magdadala ka sa sinapupunan mo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At ang sanggol na dadalhin mo ay inihula na nung panahon pa. Nung panahon ng Old Testament time.
na pinahayag ng propeta, ng prophet Isaiah. Nakuha niyo kapatid ang punto ko? Yung first coming niya. Ngayon naman, sa second coming niya, ano kaya? Meron magpapahayag? Meron magsasabi? Meron. Meron. Ayaw niyo akong tapusin natin ito hanggang alauna. Ha? Para malaman nyo. Pero kung hindi nyo tulutan, hindi nyo malalaman ito. Okay? Inom muna ako. Tuloy mo, up to 18. 16 na yan. 17 na. Kung magkakayoy tayo ng mabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So, this is the very purpose of God. Pagdating ng pag sinalubong natin ang ating Panginoon sa alapaap, sa taas, makakasama natin siya magpakailanman. Pero hindi yung katawan, hindi kasama. May magkakaroon tayo ng pagbabago, body change. Verse 18. Lagay mo, tuloy-tuloy na. Kaya't mga kaliwang kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Work comfort one another with these words. So, ito ang pagpapayag sa ating ng kasulatan, ng mga hula. Na, yun nga ang mangyayari. So, na pag-usapan natin yung tungkol sa pagdating ng Panginoon, yung first coming niya. Pag-usapan naman natin ang pangalawang pagdating ng Panginoon. The Ministry of Christ, paragraph 22. Ayan mo yung ating, yan. Sabi ng propeta, dito sa quotation niya, now he sends many angels, but when you hear of Gabriel coming down from glory, it's not just a minor thing. Something major is fixing to take place. Gabriel, it is now. Gabriel announced the first coming of Christ, and Gabriel will announce the second coming of Christ. So, sinasabi ng propeta, ang pangalawang pagdating ng Panginoon, mag-a-announce. Meron na namang cry. Ano pa? Meron pang trompeta. Will announce the second coming of Christ. Amen? He is the archangel standing at the right hand of His Majesty in glory. So siya nasa katabi ang Archangel Gabriel. Si Archangel Gabriel pala, siya yung nakausap, siya yung nagbalita, nagsalita, nakausap ni Mary, yung first coming ng Panginoon na pinagbuntis siya. The second coming, sabi dito ng propeta, anghel na naman. At dito ay tinukoy niya kung sinong anghel, si Gabriel. It is now Gabriel announced the first coming kung paano siya nagpahayag noong unang pagdating ng Panginoon. Sa pangalawang pagkakataon, siya pa rin. So, ibig sabihin, meron talagang gagawin na pagpapahayag bago dumating ang Panginoon. Nakukuha niyo mga kapatid? Napakahalaga nito. Napakahalaga. Para makapaghanda tayo. Bago dumating ang Panginoon, maihanda niya tayo. Ayan. Nakukuha nyo na yung ibig sabihin ng cry. Gusto ko lang malinaw. Yung pagpapaunawa, pagsasalita, mga usapin. Yun ang cry. Iba naman yung trompeta. Ang trompeta ay babala. So gusto ko lang makumpleto ito. Pakilagay mo nga sa Google yung trumpet sound. Trumpet sound. Gusto ko lang
Kasi sa biblical words na merong trumpeta. Ayan. Matutulungan tayo ng Google. Eh, mundo na magtutulong sa atin ngayon. Dati wala naman ito eh. Pasalamat tayo, may Google na. Ako nga, hindi ako marunong mapindot. Ngayon natututo na ako. Kasi hindi pa ako marunong mag-text. Ito. Basahin natin. A trumpet sound symbolizes divine messages. Banal na pagpapahayag. Isa na. Ano pa ito? Alerts for war, danger. Calls to worship, assembly, royal proclamation, insignificant biblical events like the second coming of Christ, representing God's authority, urgency, revelation, not just distraction. So, ibig sabihin, ito yung mga kaulugan. Merong darating. Halimbawa, merong announcement. Ang ibig sabihin ng trumpeta, sound trumpets, announcement. Kasi noong unang panahon, sa kaharian noon, may darating na mga bisita o ang hari. Darating. Bubuksan ng gate ng kaharian, kung may bakod man ito, may gate ito. Kaya meron man ng ipatutunugin muna ng trumpeta, tot. Ganon. Nang ibig sabihin, may darating. So, yun ang kalugan. Merong cry, meron pang trumpeta. So, para kumpleto. Para maghihintay tayo na merong signaling, may warning, merong babala. Yun ang ibig sabihin ng trumpeta, may babala, magbababala. Kaya nga, yun ang pinapagyari ng Panginoon para ibig sabihin, maging handa ang ating puso't kaisipan. Huwag na lang, katulad ni Mary. Kung nagbuntis yan, wala naman, hindi niya naman alam. Na, bakit ako nagbuntis? Ha? Di ba? Bigla kang magbubuntis na, di ba, wala ka namang asawa, dalaga ka, ibig sabihin, magtatataka ka, di ba? Ngunit ang kausapan siya ni Archangel, ng isang anghel, si Gabriel, hindi na siya nagtaka kung bakit siya nagbuntis. Ipinahayag sa kanya kung ano. Hindi siya na-sorpresa. Nakuha niyo ang punto ko? Okay. Merong babala. Ang ibig sabihin ng trumpeta, ng biblical words ng Bible, the trumpet sound, ay pagbibigay babala o warning o pagpapahayag pa rin. Kaya ang cry at saka trumpeta, mag-asawa ito. Magkarelasyon ito. Merong cry, may trumpeta. Sabi, ako nga mga dito sa nailista ko, symbolize divine communication. Banal na pakikipag-ugnayan mula sa Diyos. Signaling. God's presence calls to worship. Naring ang trumpet sound, inihikayat tayong sambay natin siya. Paglingkuran natin siya. The glorious return of Christ with a resurrection for the believers as a bride. Ito yung lista ko. Yan. Yan ang mga ibig sabihin niyan. In the glorious return of Christ with the resurrection for the believers as bride. Yan, ilinista ko yan. Sinulat ko para makita nyo. Yan ang ibig sabihin ng trumpet sound ng Bible. Para hindi kayo malito. Maaring judgment, kasi ang pagdating ng Panginoon, gaganapin ng paghatol, pero sa ngayon, nagbibigay signal, warning. Naroon ang cry.
nakikipag-usap siya. Yan, nakikipag-usap ako sa inyo, ang ating pastor, mga ministro dito, sa pamamagitan ng ministro, na nangangaral sa inyo, nakikipag-usap ang Diyos. So yan ang sinasabing divine communication. Kung mawawala na mga ngaral, wala na kayong makakausap. Dahil binigay ang authorities sa mga ministro sa panahon ito. Yan. Bilista nyo. Malapit na ang oras ko. Lista nyo na. Madalin yung paglista. Labo-labo mga kapatid. Yan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Ilagay mo na. Tapos na yata eh. Tapos na ba? Okay. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Balik tayo sa sigaw. Na may tinig ng arkanghel. Yun ang, siyempre, magsasalita ang anghel, mayroong tinig, di ba? May boses. At may pakakak ng Diyos. Ilinista niyo kanina yung trumpeta, warning, babala, mga ibig sabihin ng pakakak, yun ang trumpeta. The trumpet sound. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So, naintindihan niyo na yan? Matthew 24, itong mahaba-haba. Verse 1, sige. Kunin natin. Matthew na tayo, yan. Yung panahon na si Jesus Christ, kausap niya ang kanyang mga disciple, at lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at kanyang nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Tuloy-tuloy, babasahin natin, mahaba ito hanggang 51 to eh. Datapwat siya sumagot at sa kanila sinabi, hindi ba ganinyo nakakita ang lahat ng mga bagay nito? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, dito ay walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So ito yung panahon ng 70 AD, yung panahon ng Roman Empire. Yan. At samantalang siya nakaupo, sige, tuloy mo na, verse 4. At sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Kausap niya ito. For many shall come in my name, saying, I am the Christ, and shall lead many astray. Ito yung babala ng Panginoon. Yung panahon na narito siya sa lupa. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Tingnan mo sa Google naman, tanungin natin ang Google, Sister Ann, noon, walang Google. So ngayon, meron na. Mas madali natin maintindihan. Maraming mga tapos hanapin mo si Apollo K. Buloy, pakita natin. Ayan. Pakita natin. Hindi ko si mabahin. Ayan. Ito, tingnan niyo si Apollo K. Buloy, narito na. World record na yan. Ha? World record na yan. Hindi magsisinungaling yan. World record talaga yan. Ayan ha. Claiming to be Jesus Christ today ngayong panahon happens periodically, often by charismatic leaders who form religious movements such as Apollo K. Buloy. Kilalang Pilipino yan. Nakakulong nga ngayon yan eh. Philippines. Saan pa? A.G. Miller, Australia, taga-Australia. Ayan ha. With some using modern media that spread their message like Kenya, Jesus. Napakarami. Kung i-scroll mo yun, napakarami. Nung papanahon pala, ang dami na nag-claim na sila si Jesus. Ang dami na. Ngayon, latest ngayon sa panahon natin, sikat na sikat tayo, Philippines. Apollo K. Buloy. Jesus Christ. Founder ng Kingdom of Jesus Christ sa Mindanao. So,
Totoo pala ang sinasabi ng sinasabi sa Matthew 24. Yun ang sinabi ng Panginoon na mayroong darating sa pangalan ko. Kaya marami nagkiklaim. Kasi si Apollo Kibuloy, gusto niyong tingnan ng buhay noon, yung history sa buhay niya. Claim niya, ang universe sa akin yan. Walang maliligtas kung hindi kayo dadaan sa akin. Naniniwala kayo doon? Huwag kayo maniwala. Tao lang yun. Ang mediator, walang ibang kundi ating Panginoon Kristo. Siya ang magliligtas sa atin. Lahat-lahat ng kaligtasan, tanging sa Panginoong Kristo lamang. Wala nang iba. Hindi maaaring si Pastor Ryan iligtas tayo. Hindi makakapagligtas sa atin yan. Magtuturo siya sa atin. Pero kung ililigtas tayo, hindi makapagligtas. Tanging ang Panginoon lang magliligtas sa atin. Diba? Tuloy natin. Nakapahaba niyan, Jesus Christ. For many shall come in my name. Tuloy mo na. Sige na, tuloy mo na. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. So, nangyayari ito. Maski noong unang panahon pa, marami nagdigmaan. Ngayon, rumors of war. Nagtatakutan. Ang China nga. Laging nasa, di ba? Nasa balita. Nasa social media. Nag-aanuhan talaga. Sa Iran ngayon, magulo. Puro ito, nangyari, naganap na. Tuloy mo na. Alam mo namang nakikita nyo yan. Sapagkat magsisitindi ang mga bansa laban sa mga bansa. Ayan. Magkakagutom at dilindol. Yan, mga lindol na yan. May dagdag pa nga eh. Eruption ng volcano eh, di ba? Hindi lang lindol. Tuloy. Hanggang 51 verse yan. Datapwat ang lahat ng mga bangan nito'y siyang pasimula sa kahirapan. Ako talagang mapahirapan na. Malan ng bigas. Then shall deliver you up unto tribulation. Kung ibibigay kayo sa kapighatian at kay papatayin. Sa Nigeria nga, mga Kristiyano doon, pinagpapatay ng mga Islam. Punta ka ng China, iksikit ka doon, papatayin ka doon. Punta ka sa North Korea, nako talagang papatayin ka doon. Punta ka sa Saudi Arabia, pag nahuli kang dala kang Biblia, dadaling ka sa gitna ng plaza, lalatiguhin ka lang naman doon, ikukulong ka. Hanggang sa mawalan ka ng hininga. Ganon ang persecution. Maraming bansang galit kay Jesus Christ. Ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ. Even sa Israel. Ang Israel. Pero darating ang panahon na matatanggap nila na si Jesus Christ ang Messiah. Dahil yun ang pangako ng Panginoon. Yun ang kanyang bayan ng Israel. Bagamat ngayon sila nasa kalagayang hindi niya tilanggap nila ang Panginoon sa Kristo kasi sila pa nga ang nagpapako eh. Kasama ng Romano. Diba? Sige, tuloy mo na. Ito yung persecution. Pasalamat tayo dito sa La Purisima. Na nagpe-persecute sa atin, mga bulong-bulong lang. Ay, naman siya, yung mga, kasi kayo, yung malalim mga babae, wala namang, ano ito? Hindi man lang makita mga ligs-ligs nito. Di ba? Kasi iba yung nakita sa inyo. Yun lang. Mga rumors ng mga tao dito. And then, shall many stumble and shall deliver up one another and shall hate one another. Ito. Magkakaroon ng awayan. Magkakaroon ng awayan pala ito eh. Na tuloy mo na. Ito yung mga magaganap. And many false prophets shall arise and shall lead many astray. Marami ng false prophet ngayon. Alam mo yung mga false prophet, yung tuturo na hindi ayon sa kasulatan. Unang-una, tingnan niyo, sambol ko na lang.
Ano ba yung false prophet? Yung maling turo. Halimbawa, si Jesus Christ, kinikilala nila. Si Jesus Christ, tao lang. Hindi, bulag sila sa katotohanan. Dahil si Jesus Christ, anak ng Diyos. Ang Diyos ay nanganak. Dahil Diyos ang nanganak, di Diyos din ang ating Panginoon Kristo. So, mali. Maraming false prophet. Maraming maling katuruan. Salamat tayo. Ginagabayan tayo ng Panginoon na ilinalagay tayo sa tamang pagkaunawa sa tulong ng ating prophet pa rin. Palakpan natin ang Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon. Right? Okay, tuloy-tuloy mo na. At dahil sa pasagana ng katampalasan, pag-ibig ay lalamig. Tuloy-tuloy mo na. Dapat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, kailangan para merong gawing pagtitiis katulad ng narinig natin kanina. Mga pagtitiis. So, napakahaba yata nito. Matthew chapter 24 hanggang 51 ito. Mag-alas 12 na. Medyo pipili na lang tayo. I-scroll mo na nga. Pipili na lang tayo. Sige na, yan na muna, Sister Ann. Pipili na lang tayo. Sige, ituloy na. Sige na. 16 hanggang 17. Sige pa, ituloy mo. Pipili na lang tayo. Sige pa, hanggang 20. Sige pa, hanggang... Sige pa, dyan na lang. Ayan, lagay mo, dyan mo muna. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag niyong paniwalaan. Maraming nanalo ko niyan. Na minsan, yung mga ibang mga kulto, pumupunta sa bundok, na mga record na sasalubong daw sa Panginoon, sasalubong kay Jesus Christ. Maraming ganyang record. Pero tingnan natin. Then if any man shall say unto you, Lo, here is the Christ. Magsasabi, pag wala kayong kaalaman, wala kayong magsabi sa inyo, oy, nandoon si Jesus Christ. Tuloy mo, 24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulang Kristo at mga bulang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kabalagahan ano pat iligaw kung maaari pati mga hirang. So, mayroong gagawing deception. Tuloy, 25. Narito pagpapauna ko na sanabi sa inyo, sabi ng Panginoon. Kaya kung sa inyo'y kanilang sabi, narito siya nasa ilang, huwag kayong magsilabas, narito siya nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Maraming nangyayari yan. Maraming nangyayari ngayon yan. Tuloy. Sapagkat ito ang pinakikita sa atin ang pagpapaunawa. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanilunuran, gayon din naman ang pagparito ng kanang tao. Na-experience nyo na ba ang kidlat? Biglang kumikidlat. Ganon ang pagdating ng Panginoon. Hindi, huwag tayong maniniwala na katulad ng mga paniniwala, may nagsabi, nandoon ang ating Panginoong Kristo at maraming nag-claim na siya ang Kristo. So ito ay ang mga palatandaan. This is the sign of the second coming of Christ. Ito ang mangyayari o nangyayari bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo to mga kapatid. Baka sa mamaya, sabihan kayo, naroon si Jesus Christ sa Topas o kaya sa Palsong. Huwag kayong paniniwala doon. Huwag kayong maniniwala. Dahil darating ang Panginoon, parang kidlat. Ito, malinaw na malinaw. So tuloy. Saka babalik siya, hindi dito. Sinabi doon sa Acts chapter 1, kung saan doon siya tumaas, doon din siya bababa. O ibig sabihin, doon sa Israel. Pero makikita yon sa magitan natin, makikita na marami nabubuhay ng mga tao. Kasi di ba, may internet na ngayon. Makikita mo na ngayon sa cellphone mo. Yung technology kasi natin ngayon, di ba? Madali mo nang makita. Maraming tao makakakita. Pero sa teknolohiya ngayon.
Tuloy mo na, 30, lagay mo sa 30, 30, 30. Meron mga, datapwat, karakal, at kung magkakaililitaw ang tanda ng tao sa langit, at kung magsisitago ang lahat ng mga angkan sa lupa, makakita nila na anak ng tao na naparitong sumasalapap ng langit na may kapangyarihan at takilang kaluwalhatian. Ito yung pagdating ng Panginoon sa lapap, tuloy. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak. Yan nyo. Bago dumating ang Panginoon, mayroong anghel. Nakukuha nyo, ang Arkanghel Gabriel, bago dumating ang Panginoon Kristo sa mundo, meron ng ipaliliwanag, ibinalita, sinabi kay Mary. At ang pagdating ng ating pangalang pagkatang ang Panginoon, at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak. Talagang siguro, libo-libong pakakak ang patutulugin ito. O yung pagbibigay ng announcement. Ang ibig sabihin ng pakakak, announcement. At kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa dulo ng langit hanggang sa kabila, meron gagawing pagtitipon. Kabilang tayo doon, mga kapatid. Amen ba? Amen naman kayo lahat. Isa lang naman kasi. Diba? Tuloy. Yung mga, para huwag kayong antakin. Ayan. Sa puno ng igos, nga ipag-aralan nyo ang kanyang talinhaga pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga daw inalaman ninyo. Ito, ang simbolo nito ay ang Israel. Na minsan nangalat sa buong mundo nung panahon ng Israel. Nakabalik silang siya noong 1948. Ngayon, ibig sabihin, ang igos na puno, ito yung Israel. At ngayon, bumabalik na talaga, nag-iipon-ipon na sila. Ibig sabihin, namumulaklak na. O isa ng bansa, matatag na. Di ba? Nagpapalipad na nga ng mga missile. Binumbang nila yung Iran. Matapang na ang Israel ngayon eh. Dati noon, paapi-apihan lang yan, haapi-api lang yan. Pero ngayon, ano siya? Meron siyang kakayanan. So, ibig sabihin, namulaklak na ang igos na ito. Pag-aralan nyo lang sa ibang araw na pag-aralan natin yan. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, italas na sa ninyo na siya malapit na sa mga pintuan nga. Kaya ang Israel ay isa ring palatandaan, is also a sign of the second coming of Christ. Kaya nga ang third temple na hindi pa nagagawa na itatayo, ito yung mangyayari kasi nakahula din ito. Kailangan may tayo ang third temple. Pero hindi natin alam kung paano mangyayari yan. Pero nasa hula yan. Tuloy, 34. At totohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay ito. Tuloy-tuloy mo na lang. Ang langit at lupa ay lilipas, di tapat ang aking salita, hindi lilipas. So, this is the word of the Lord. Tuloy-tuloy. Ngunit tungkol sa araw at oras na yun, walang makakalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ng anak, kundi ang Ama lamang. Yan ang sinasabi ng maraming walang pagkaunawa. Na sinasabi nila, wala nakakaalam. Pero sinasabi ng kasulatan, na nung unang dumating ang ating Panginoong Kristo, may nakaalam. Si Mary, na isang ordinaryong tao na ginamit ng Diyos na pagbuntis ang ating Panginoong Kristo, nakaalam. Merong cry, merong trumpet. Yung anghel, si Arkanghel Gabriel. Sabi dito, ngunit tungkol sa araw at oras na yun, wala makakalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Yan ang matinding pinagtatalunan. Wala na daw makakalam. Tuloy. Tuloy mo. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan natin maigit ito. Si Noe, nung panahon, nung antediluvian time,
Kinausap siya ng Diyos. Gumawa ka ng arka. Pag niyari mo na, sasakay ka, kasi babaha. Kasi nung panahon na yun, wala pang ulan. Hindi nakakaranas yung mga tao noong unang panahon ng ulan. Ignorante sila sa ulan. Ignorante sila sa ganung bagay. Pinagtatawanan. For long 120 years, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Noe sa mga tao noong unang panahon. Bago gunawin ng Diyos, merong cry, merong trumpet, announcement na gagawin ang paggunaw, yung flood. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng ng tao. Gayon pala. Sa panahon ni Noe, alam niya na gagawin ng Diyos ang paggunaw sa pamamagitan ng baha. Kaya nga, sumunod siya sa utos ng Diyos, gumawa siya ng arka. Kaya meron siyang 100% na pagkaunawa. Gumawa siya. Wala siyang pag-aalinlangan at yun ay nangyari. Pero hindi niya alam kung kailan darating, kung anong araw at kung anong oras. Kukuha niya kapatid ang punto ko. Pero may alam siya. At kung paano ang araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Nakukuha niya ang punto ko, ang ibig kong sabihin. Alam ni Noe na magbabaha. Kaya nang umulan, biglang lumalakas ang ulan at bumabaha na, sumakay na siya doon sa arka. At sa kalimutan, naganap ang pagbaha. So, ibig sabihin, kaya tayo pinapaghahanda. Kaya nga, katulad tayo ni Noe, na alam natin na darating ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon, pero hindi natin alam kung anong araw, kung anong oras. Pero alam natin na babalik ang Panginoon. Nakukuha niyo mga kapatid, para kunin niya tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Tuloy mo. Sige, tuloy mo 38. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw sila, nagsasawa, pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa wisdom. Tuloy mo na. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. At sila ay tinangay ng lahat. So, natodas yung mga marami noon. Tuloy, 40. Kung magkakaisa-sabukan na lang lalaki, huwag na natin pag-usapan to. Tuloy-tuloy mo na hanggang 50. Sige, tuloy mo na kasi oras na. Sabi dito, mga puwet nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw, paririto ang inyong Panginoon. The same thing noong unang panahon. Pareho nung panahon ni Noe. Bagamat alam niya na babaha, gugunawin ng Diyos ang mundo, pero hindi niya rin alam kung anong araw at anong oras. Gayun din sa atin. Ang nais sila ng Panginoon, tayo'y mga puyat, be watchful, and pray. Hindi na matatapos. Gusto ko nang tapusin dito. 2 Peter na lang tayo. Dadagdag ko na lang ito. Chapter 1, verse 1, 11. Kasi kinapos tayo ng oras. 2 Peter, chapter 1. Sapagkat sa gayon ay pinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa karyang walang hanggan ng Panginoon. Pag na-rapture na tayo, ito ang hinasabi. Walang hanggan ng Panginoon natin at kapagligtas na si Jesucristo. Tuloy-tuloy hanggang 11 yan. Hindi. Beginning pa ng verse 1 to 11. Ayan, sa Simon Pedro, alipin at apostolin sa Kristo na pagsikamit ang kasama namin mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at kapagligtas ng si Kristo. Tuloy hanggang kunyan.
Biyaya at kapayapaan at sa inyo dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Verse 3, yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na naukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Tuloy. Tayo yung mga tinawag. Verse 5, at dahil dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, kaya lagi tayo narito di ba? Bagay ng pagsisikap natin yan. Ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan at ang kaalaman. Nagturo yung kapatid natin tungkol sa karunungan at kaalaman. Diba? Kailangan natin magkaroon pa talaga ng maraming kaalaman. Tuloy. Dito tayo magtatapos hanggang 11 kasi wala na oras na At sa kaalaman ay ang pagpipigil at sa pagpipigil ay ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Yun ang pinangalan natin kapatid, mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Yun ang tinalakay natin kapatid. Kasi pag hindi tayo umibig sa isa't isa, pag hindi tayo umibig sa ating kaaway, hindi tayo mararapture. Diba mga kapatid? Tuloy. Verse 9. Verse 9. Sapagkat yung wala ng mga bangan nito ay bulag, na ang nakikita lamang ay nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Diba? Pinatawad tayo ng Panginoon, tinubos tayo ng kanyang banal na dugo, kaya naging banal tayo sa harapan ng Panginoon. Verse 11, last verse. Sapagkat sa gayon ay pinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa karang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tinatawagan ang ating mahal na pastor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kahit bitin natapos din, napilit, naukag. Thank you, Lord. Okay, salamat po, Brother Alex. So, naipaabot naman sa atin. Ang daming pwedeng isusog, idagdag, pero kulang na rin talaga ng oras. Siguro sa pagtatalakay na lang natin sa susunod. So, ilang mga preview lang ng pwede nating pag-usapan sa mga susunod. At nabanggit kahapon about sa preview. May mga bagay na ipinapauna na para meron tayong aabangan, mga kapatid. So, nabanggit yung mga kalendaryo at kumbaga kung pag-uusapan talaga yung kalendaryo natin ay parang not totally reliable dahil nga lampas na tayo. 2026 na tayo. Pero pwede rin natin i-consider na may dahilan lang ang Diyos. Dahil siya ang nagtakda ng lahat ng bagay. So, hindi rin pwedeng mali yung kalendaryo natin. Kung may mga pagkakamali man, may pagpapahintulot ang Diyos para hindi tayo umasa sa kalendaryo lang. Kumbaga, aasa pa rin tayo sa pagre-reveal ng Panginoon, mga kapatid. Pero kung titingnan niyo, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang kalendaryo noon ay Roman calendar, Julian calendar. Dahil nasakop ng Roma ang Israel that time, so bagamat merong tinatawag na Jewish calendar, pero ang namamayagpag na kalendaryo noon ay ang Julian calendar, yung ginawa ng mga Caesar or mga emperor. At ipinanganak ang ating Panginoon, nagkaroon ng 1 AD, at no ikawalong araw daw niya, so may record may bilangan ng araw. After 8 days, sinircumcise siya. Dinala sa templo. So, anong kalendaryo yung gamit? Nung mag-12 anyos siya, na-record sa Biblia, sa edad daw na 12, nandoon ng Panginoon sa templo. Na-record ulit, nung 30 ang edad niya, na-baptize siya. So, merong kalendaryong sinusundan. Nung siya mamatay,
33 AD. Tapos, nang muli siyang magbangon, sabi doon, after 40 days, umakyat siya sa langit. Bago yung Pentecost, after 10 days. So, merong kalendaryo na ginagamit. At yung pagitan daw ni Pedro at ni Pablo, 20 years. So, doon sa church ages na tiningnan natin, nagsimula ang Episo ng 53 AD. So, meron ding pinagbasihan ng propeta. Kaya, may dalawa tayong titingnan dito eh. Saan ba nagpasimula ang church ages? Kumbaga malawak na usapin ito. Yung iba pinangaral ko na dati. Minsan nakakalimutan natin, nakakaligtaan natin. Siguro sa mga susunod magre-review tayo. Pwedeng, kasi merong Daniel na prophecy, yung 70 weeks. Merong cut-off na nangyari. Doon sa Matthew 24, merong binanggit na kapag nakita nyo na ng kasuklam-suklam ay nandun na sa templo. So, alam natin kung anong tinutukoy doon. Yung Antikristo na luluklok sa itatayong templo sa Israel. At meron daw natitirang 7 years according to the others at merong natitirang 3.5 years. So, malaking usapin din yan sa message. So, wag na nating puntuhin kung 7 years ba o 3.5. Ngayon, kung magsisimula tayo sa 53, according doon sa illustration na lang ni Brother Branham, after 2,000 years, that's 2053. Basic computation. 53, kung every 2,000 years, 53, ang church ages, 53 nagsimula from Ephesians, then magdagdag ka ng 2,000 para mabuo yung 2,000 ng church ages, that's 2053. Pero kung magsisimula tayo sa 2033, kung magsisimula tayo sa 33, kung kailan napako ang Panginoon at umakyat sa langit, 33, magdagdag ka ng another 2,000, that's 2033. Ngayon, kung magsisimula tayo doon sa panahon na pinanganak siya, 1 AD, that's 2,000, dapat 2,000 may nangyari. So, wala. So, alin yung susundan natin na pagbabasihan? Nung siya'y umakyat sa langit, 2033, dagdag ka ng 2,000, that's 2033 para mabuo yung 2,000 years. Kung magsisimula tayo sa 53 AD, dagdag ka ng 2,000 years, magiging 2053. Alin doon yung mas matimbang? So, merong mga prophecy, mga kapatid. Kaya meron tayong nababanggit sa mga, hindi lamang tayo, even the other end time message, yung mga pastor, sa group namin sunod-sunod, yung mga binibigay ng mga quotes ng propeta, mga pangyayari, sapagkat may mga bagay na ipinahintulot ng Diyos na mangyari na merong mga missing link sa kalendaryo para hindi tayo magtiwala sa sarili natin na kaunawaan at mga pag-aaral. Pero kung titingnan din kasi natin yung Laodicean age, na ito yung inilalarawan ni Brother Branham sa panahon ni Noah, yung Laodicean age. So nagsimula daw ang Laodicea ng 1906. Sa panahon ni Noah ay meron lamang 120 years. So magdagdag ka ng sa 1906, magdagdag ka ng 120 years, that's 2026. So yan ay yung mga pagpapaaninaw lamang na hindi pwedeng hindi sakto, pero ang ipinapakita ay, sabi nga ni Pastor Danny kahapon, hindi lang tayo nasa huli, nasa dulo na tayo ng huli. So wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na mapaghandaan na sana yung puso natin ay kilusin na ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. So about sa shout, voice of the archangel, about sa last trump, yung si Angel Gabriel, literal talaga sa first coming, at pwedeng mangyari yan sa second coming. At meron ding mga pagta-typology ang propeta na yung cry ay ang message niya mismo. Yung shout, yun ay ang mensahe mismo ng propeta William Branham. At yung voice of the archangel ay si Kristo na archangel na pagtitipo ni Gabriel na naraon sa fivefold ministry at nangangaral sa mga tao. At ang trump of God ay mismo ang Panginoon na magsasalita at dadating para sa atin. So, ang oras hindi na po magpapahintulot. Salamat sa mga kapatid nating tumayo, kay Brother Alex, sa pagsusumikap na makapagpahayag sa atin sa kabila ng katandaan. At meron ding iniinda, pero salamat sa Panginoon na ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan.